Business operation na pala. Oo nga eh. Yung kinalabasan na nakuha ng narrator yung mga kliyente eventually, pinapakita lang na madalas nananaig pa rin yung tunay na talento at tamang etika. Tama. Isa kwento, malakas na reaction yun ng mga tao sa ganyang klaseng behavior, di ba? Nakakalungkot pero parang ganun nga yung nangyari. At dito na pumapasok yung parang moral of the chika sa source material natin eh. Ano yun? Na may mga kaibigan daw talaga na hindi mo kasabay umangat. Minsan, gagamitin ka pa para sila yung umangat. Oo, medyo harsh pakinggan pero minsan totoo to. Kailangan nating ma-realize. Yung sinasabi nilang pagiging magaan o lighter pagkakapos mo mag-set ng boundaries kahit masakit sa umpisa. Kitang-kita dito. Paano mo nasabi? Kasi, nawalan ng kaibigan yung narrator. Pero nabawi niya yung control sa trabaho niya, naprotektahan niya yung intellectual property niya, at nagkaroon siya ng clarity. Minsan, yung pag-let go ng relationships na nag-exploit sa'yo, kailangan yon para sa growth mo eh. Personal at professional. Masakit, pero nagpapalaya din. So anong iibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Itong kwento, isang matinding paalala to kung paano yung kabaitan natin pwede talagang maabuso. Lalo na kapag pera na yung usapan sa loob ng pagkakaibigan. Totoo yan. Pinapakita nito kung gaano kahalaga yung malinaw na usapan, yung boundaries. Kaya ang iiwan naming tanong para sa'yo, hindi lang sa digital tools o accounts, pero sa buhay mo, paano mo binabalanse yung tiyent mong tumulong sa kaibigan versus yung pangangalaga mo sa sarili mong oras, sa skills mo, sa resources mo? Saan mo ba nilalagay yung linya kapag yung dating tulong parang nagiging exploitation na? Sa personal man o professional na relasyon mo? At paano mo pinoprotektahan yung sarili mo nang hindi mo naman tuluyan isinasara yung pinto sa mga tunay na connections? Pag-isipan mo yan.